Sa video na to ay bibisitahin natin ang pinakamalaking cave system ng Pilipinas, ang Langun Gubingob Cave na matatagpuan sa Calbiga, Samar. Papasokin natin ang napakadilim na cave upang masaksihan ang ganda at ang hiwaga nito. Ganon siya kadilim. Para, teka lang, natakot ako. Nakakatakot. Yung dilim niya guys, para kayo nakapikit. Ganon kadilim dito sa loob ng cave. Kaya tara, simulan na natin ang kwento. Good morning guys, time check, it's 6:45 AM. Andito tayo ngayon sa town proper ng Calbiga. Papunta tayo ngayon sa munisipyo. Sunday today, pero nakausap natin si Ma'am Lea ng tourism office. Sabi niya, papasok to yung isang kasama niya para makakuha kami ng permit. Ang sabi, susundin daw kami ng guide. Pero wala pa yung guide. Since malapit lang naman yung munisipyo mula dito sa inistayan namin. So, ito yung yun yung inistayan namin. Tapos, andun lang yung munisipyo. So, tara sa munisipyo. So yan, ito lang yung munisipyo ng Calbiga. Andi dito yung tourism office. Andun sila sa second floor kung pupunta kayo dito. Makalipas ang ilang minuto ay dumating ang habal-habal na sumundo sa amin. Mga 10 to 15 minutes din kami nakasakay hanggang sa umabot kami sa lugar na ito. So, binaba muna tayo ni Kuya kasi matarik tsaka malumot yung daan. Tingnan nyo. Ayan, no? Napakalumot ng kalsada. Tapos matarik. Baka mag-slide tayo pababa. So I think dito na tayo mag-start mag-hike. So hintayin lang natin si Kuya, sinundo yung aming tour guide. And then kanina bumalik ako kasi nga yung permit. Pero sabi ni Ma'am Lea, pwede naman daw mamaya na lang yung permit. So na-realize ko, kailangan ko din pala bumili ng baon namin na lunch. So bumili na kami sa may karinderya. Ano nga pala pangalan mo, Kuya? Danilo, ma'am. Ha? Danilo. Yan, si Kuya Danilo ang aming tour guide. So sabi niya, ang lakad natin kulang sang oras. Papunta sa cave. And then syempre, sabi natin 1 hour pabalik. Or yung kulang sa isang oras, i-add na lang natin sa packet kasi aakyat tayo mamaya eh. So mas mabagal nga pala yung akyat. So sabihin natin 2 hours ang lakad, back and forth. Tapos siguro 2 hours tayo sa cave. Ay, madulas nga. Oh, dahan-dahan. Guys, sabi ni Kuya, pwede daw palang mag-overnight doon. May mga nag-overnight pala. So magte-tent sila doon, Kuya. Yun. Ay, pwede na pala. Sa bagay, mga lamok. Kailangan. Ay, wala. So pwedeng matulog doon nang wala ng tent. Kan lang, yung higaan lang, ano? Hamog, sir. Ay, yung hamog. Oo, pala. Saan yung dulo nito, Kuya? Sa cave na? O may tagos to? Hindi, may daanan ng tao lang doon. Pero ito pong kalsada, saan po labas? May tatagusan po ba ito na highway? Wala. Ay, wala. Papunta lang ng cave. Pero hindi pa maabot sa bunganga ng kid. Pero ginawa po ba ito para lang sa cave? Hmm. Talaga?
dito na nagtatapos yung sementadong kalsada. Mga ilang minutes to kuya? 20 minutes? Siguro, kung hindi tayo mabagal, dahil pupunta pa tayo dun yung viewing deck dun sa taas. Ah, okay. Ang laki. Ang Langon Gubingob Cave ay matatagpuan sa bayan ng Calbiga, Samar. Ito ay ang pinakamalaking kuweba na matatagpuan sa Pilipinas at ang pangalawa sa pinakamalaking cave system sa Southeast Asia. Ito ay may lawak na 2,968 hectares at may title na third largest karst formation in the world na may habang 7 kilometers at may lawak na 900 square kilometers. Ang Langon Gubingob Cave System ay may 12 kuweba. Ang Langon at Gubingob ay ang dalawang prominenteng kuweba nito at ang Gubingob ay ang pinakamalaking kuweba nito. Samantalang ang Langon Cave naman ay may kukumpara sa 3 football field at pinamamahayan ng mga unique species gaya ng blind fish. Ang Langon Gubingob Cave ay natuklasan lamang noong 1987 ng isang grupo ng Italian speleologists. So guys, ito yung view deck. So ito yung view sa view deck. Yan. Pakaganda nung napakalaki nung cave. Kaya naman pala napakahaba nito. So baba na ulit kami. Pupunta na tayo sa cave. Malalayo rin pala yung cave na yun. Titignan mo kasi. Oh. Nakakalula siya sa laki. Grabe. Grabe. Nakapanliit. Wow. Ah. So, yon sabi ni Kuya, dapat yung mga nasa cave stays in the cave. Bawal maglabas ng anything. Tapos kung saan dadaan si Kuya, dun din kayo dadaan. That's for your own safety. Ay, grabe. Bakit? Kaya may flashlight. You can do it. Basta ako, nagugutom na ako. Paglabas natin, lunch na tayo sa taas, no? Wow. Turn on the lights. Oh, wait, mamaya na. Grabe. Zero visibility. Ang lakas ng loob din nung unang nakadiscover nito, no? Para pasukin to. Imagine mo kung ikaw yung unang tao nakakita nito. Tapos sabi mo, ay pasukin ko nga. Kaya yun nga, isipin mo, may nakita kang ganito kalaking kuweba. Sobrang dilim. Tapos papasukin mo. Grabe.
Takot si Mrs. 2 hours tayo dyan sa loob. So guys, yan, dyan tayo umakyat. So far, ito yung nilalakad natin. Hindi ako makapag-video na naglalakad kasi delikado. Tingnan nyo naman yung daano. Kailangan mo kasi talagang gamitin yung dalawang kamay mo para safe ka na makakababa. Saan po tayo, kuya? Saan pa? Ayun, so doon tayo pupunta. Ito, kaya natin hawakan yung camera dito. Grabe. May tubig po sa gitna nito, kuya? Ah, wala. Malayo po kasi. Pero sa loob nito meron tubig. Yung mga maliliit lang sir. Malilit lang. Pero dun sa may dulo nito, may laki. Kasi yung parang sa Ginsuhuton yata, Hmm. may tubig talaga eh. Hindi gaano kalaki yung tubig dito. Ah. Kaya dun sa Oo. Oh. minsan may ahas dito nakatira siya. Okay. Sige, kuya, mauna ka. Wala dito. Wala dito. Safe, safe. May nilagay na nila ng ano. Lagyan po siguro ng tali. Dati yan, ano. May tali siya. Bilat ng mga tao. Ay, gano'n. Grabe naman. So, ayan, may mga bakal. Dati daw may tali dyan, kaso nanakaw. Wait lang, guys. Hindi tayo nagmamadali. Yeah. Medyo madulas dito kasi medyo basa dahil pumapatak-patak sa taas, tapos may mga lupa. Maganda siguro kung pupunta kayo dito, may dala kayong gloves kung gaya nyo ako na mahilig gumawak-hawak. Wow! Yan po yung gitna, kuya. Yan yung malaking opening yan. Ganda. Ganda ka ako, hindi ko man nakikita. Mataas kasi siya dyan. Yung mga pinagkakampingan, kuya, saan banda? Malayo pa. Medyo madulas kasi yung shoes ko, kaya hirap tayo gumalaw, guys. Pero gaya ng paulit-ulit natin sinasabi sa mga adventure, hindi naman tayo nagmamadali. Mas importante yung safe. Luwag na itong cave na to. Malayo pa yung kuya, yung pinagkakampingan. Malapit na? Yun, maski makita lang natin yan. Kasi hindi natin ito makakuan, guys. Hindi natin ito malilibot. Masyadong maluwag. Kung hindi kayo physically fit, hindi kayo mag-camping dito, guys.
Kumikinang-kinang dun, oh. Para siyang falls. Nakuha siguro yun, kuya, no? Yung, eto, parang dinadaluyan ng tubig. Ay, grabe. Ganda. Parang may bundok sa gitna. Dyan po nagka-camping? So, ito yung campsite. Kwento ni kuya, meron daw mga foreigner dito. 3 gabi, kuya? 3 gabi. Walang labasan yun, kuya? Hindi, ibig ko po sabihin, yung nag 3 nights dito, hindi sila lumabas? Okay. Lapit tayo guys. Makikita nyo yung pinukwento ni kuya. Ito daw. Dati itong ay oo nga. Mga bata oh. Sinulat-sulatan. Oh, yung mga sulat. Hindi ko lang muna nababasa. Yan. So, dito daw sila. Dito po kuya, yung kakamping. So doon, medyo patag ng konti. Pero still, kakailanganin nyo ng airbed para makatulog kayo dito kasi malalalim-lalim din. Tignan natin banda doon. Ayun, nakikita na dito guys yung ano. Nakikita yung ibang kumikinang-kinang yan. Ayan guys, ginawa lang natin flashlight yung ating drone. Ayan, pwede kayo mag-camping dyan. Yan, makikita nyo parang wala ng daan. Pero pag diniretso nyo yan, oops, wala tayong makita guys, balik na tayo.
Lawak talaga nito, guys. Ito, malalim pa rito. Ayun, pababa. Ilawan natin. Yan, hindi na tayo bababa dyan. Napakita ko lang sa inyo. Dito tayo ngayon sa may tinatawag nilang stage ng Gubingob Cave, kung saan kayo po pwedeng mag-camping. Kasi dito medyo patag na yung, or at least may mga flat na mga area. So kung gusto niyo mag-camping, pwede daw kayo mag-camping dito overnight kung malakas ang loob nyo. 'Yon. So kung nakita niyo naman, napakaganda at napakalaki ng cave. I mean, at least I tried na ipakita ko ano yung makikita nyo kasi nga napakadilim dito. Actually, kuya, pwede ba natin 3 seconds, patay tayo ng ilaw para makita nila kung gaano kadilim dito. Yan. Papatay kayo ng ilaw. Yan, wala na. As in, guys, para ako nakapikit. Ganon siya kadilim. Para, teka lang, natakot ako. Nakakatakot. Yung dilim niya, guys, para kayong nakapikit. Ganon kadilim dito sa loob ng cave. Kaya, pupunta kayo dito, make sure na full charge yung ilaw nyo. Ayun. Anyway, dito ko na tatapusin yung ating vlog para sa ating entire Eastern Samar trip. So, nakita nyo na ang Samar, ang Leyte. Hindi man natin nalibot lahat, pero at least nagkaroon tayo ng idea kung anong itsura ng Samar at ng Leyte. So, sana sa susunod na punta natin dito, mas marami tayong time, mas marami tayong budget para mas malibot pa natin ang buong Eastern Samar. So yun guys, hanggang sa susunod na adventure. Bye!